Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Long time no see. So once again, I am your friendly Realtor Alex Reyes. At today, nasa harap ninyo ako dahil gagawa tayo ng short video appreciation message sa ating client from US na umuwi pa ng Pilipinas para tingnan yung kanyang property dito kay Claremont, Mabalacat Philinvest habang bakasyon sila dito. Gusto ko lang pong pasalamatan si Ma'am Camille Pulupot and Sir Divino sa pagpunta dito sa ating project para tingnan yung kanilang dalawang properties na in-acquire dito sa Claremont, Mabalacat Philinvest. Masalubong sa atin from US. Ayan. So, maliit mo po itong nabagay pero for me, malaking bagay na po ito. Sobrang grateful po ako dahil karamihan po ng mga kliyente natin ay talagang hindi tayo kinakalimutan. Opo, sila po yung mga kliyente na marunong maka-appreciate ng kanilang realtor. So, hindi ko po sinasabi na bigyan niyo po ako ng pasalubong. Hindi ko po sinasabing ganun. Sobrang natutuwa lang po ako kasi ako po, madalas nasa field po ako. Hectic po yung ating schedules. May mga taong nakakaalala sa atin. So, parang malaking bagay na sa atin yun kasi it's a gift. Nakatanggap ka ng regalo. Nabitin, hindi ko pa siya na-open. Pero ang bango niya. So, thank you so much, Ma'am Camille and Sir Divino for may pasalubong. May Ferrero tsaka Coach na perfume. Nabawasan natin ng 3 kasi wala tayong mga ta dito sa office. So, nag-signing tayo kanina. Ayan yung mga documents nila and SPA. Yun po yung kagandahan. Pwede po tayong makapag-acquire ng property investment dito sa Pilipinas. But, ang gusto ko lang pong linawin sa lahat ng subscribers or manonood natin sa ating YouTube channel, kapag nasa abroad po tayo, kailangan makahanap po tayo ng sincere, genuine, may credibility, merong integrity, at merong magandang serbisyo na realtor. Kasi based on our experience, marami tayong kliyente na, Alex, gaano ka nakatagal sa real estate, sa Philinvest? Alex, part-time ba yan or full-time mo bang ginagawa? Meron kasi tayong mga kliyente na trauma. It means meron silang mga realtor or ahente na after makabenta or after mag-acquire ng property ng kliyente, ay bigla na lang nawawala. Kumbaga, iniwan sila sa air. So, anong connect nito kay Ma'am Camille and kay Sir Divino? Actually guys, marami tayong kliyente na from abroad na nagtitiwala sa atin kasi hindi porket nasa abroad sila, hindi na dahilan yun para hindi sila makapag-acquire ng property dito. Okay, so ang tip ko lang po sa lahat ng mga OFWs na naghahanap ng property dito sa Pampanga, kung saan nila ilalagay yung kanilang hard-earned money, maghanap po kayo ng realtor na pagkakatiwalaan ninyo, na maaasahan nyo, na kahit anong mangyari. Kasi alam nyo, dalawang klase po kasi ang realtor or agent sa real estate. Kasi yung iba po, yan po yung may salary income monthly, and then yung pangalawa is yung commission base. Malalaman nyo po na matatag ang isang realtor sa real estate, most of them, yun yung mga commission base. Opo. Kasi pag sinabing commission base, yun po yung mga talagang wholeheartedly nila binubuhos yung kanilang effort, yung kanilang skills, yung kanilang time. Kasi ako na po nagsasabi sa inyo, kahit na wala silang bayad sa pag-aasikaso, ginagawa pa rin nila 100% yung kanilang trabaho. Opo. Kasi try to imagine po, bakit importante na mayroon tayong realtor na talagang maaasahan, hindi yung pera-pera lang, hindi yung parang, ay, pag nabentahan ko to, may commission ako, hindi ganon. Kahit na tapos na yung pag-closing ng isang property, andiyan pa rin sila para asikasuhin tayo. Opo, lalo na yung mga signing documents natin. Kasi yung signing documents po, once na punta kayo dito or saan man kayo mag-meet, once na natapos po yung signing documents, mapasok po nila ulit yan sa main office. So, syempre, magagasolina sila. Mapapagod sila. And, kakain pa sila. Wala pong bayad yun. Hindi po sila naniningil sa service na ginagawa nila para sa inyo. Alam niyo po kung bakit. Kasi based on our experience, kapag yung realtor po or yung ahente ay talagang sinasapuso niya yung kanyang trabaho, or masaya siya sa ginagawa niya, hindi po yan tumitingin sa kikitain niya. Totoo po yun. Kasi marami na po tayong kliyente na nagtiwala sa atin from abroad. Opo, dahil masaya po tayong tinutulungan natin sila kahit nasa abroad sila. Dahil ito yung passion, ito yung pinanghahawakan natin, ay matulungan ko lang sila or makita natin silang masaya doon sa in-acquire nila. Gagawin ko lahat sa documents, sa mga dapat lakarin, sa SPA. Kagandahan po doon kapag ang realtor niyo po ay talagang hindi yung pera-pera lang or talagang genuine yung kanilang service sa inyo. Sila po mismo yung pupunta kung nasa inyong SPA nyo and kung ano po yung mas prefer or saan po comfortable yung SPA. Sila po yung mag-a-adjust. Ang bonus na lang kung yung kliyente yung ng Pilipinas. Opo, kasi minsan syempre dahil yung client nasa abroad nga, gusto nila makita yung property. Hindi lang yung sa video or sa chat, di ba? Yun yung gusto kong i-point out. Yun nga po sabi ko, hindi po sila pushy. Opo. Yun po yung kagandahan sa mga realtor. Basta pag naghahanap po kayo ng property, kailangan meron po kayong realtor ng pagkakatiwalaan.
yung hindi po kayo iiwan sa ere. Malalaman nyo naman po yan eh. Malalaman nyo po kung yung tao is gusto lang po tayong ibentahan, at malalaman nyo po kung yung tao ay sincere. Sincere doon sa project na pinapakita or ini-endorse sa atin kung ano ba talaga yung magiging benefits and advantages kapag dito tayo nag-acquire ng property. Opo. Kasi po, kapag ang passion po natin is pagtulong sa mga, kagaya po niya, yung OFWs, kasi hindi ko naman po nila lahat, meron po mga OFWs na hindi nakapagpunta sa pinaghirapan nilang pera. Bakit? Kasi padala po sila ng padala sa Pilipinas, sa kamag-anak. Well, part na kasi yun ng nature ng mga Filipino is maging matulungin sa kanilang mga mahal sa buhay. However, wala naman po masama doon. Ang lang po is kapag hindi tayo nagtiram para sa sarili natin. Opo. Kailangan nakakapagsipag tayo para may mauwian or may mapuntahan na tama yung ating pinaghirapan na pera. Yes po. So, totoo lang talagang matrabaho po yung ginagawa ng mga realtor. Lalo na po yung mga commission basis kasi wala nang pong allowance yan. Karamihan po ng mga nawawala is yung mga in-house na nakaasa lang po sa salary. Sa allowance. Kasi syempre po, ang mindset nila, ang thinking nila is doon sa allowance. Yes po. Masakit man po ito malaman, pero yun po talaga. Kung hindi naman po lahat ng tao ay para sa real estate. Hindi po lahat ng tao na nakapasok sa ganitong industriya ay nagtatagal. Yes po. Tanggapin na po natin yun. Pero kapag ang mga nakakausap po natin is yun nga yung mga walang sweldo or hindi sila tumingin sa kanilang commission kahit patagal pa yan. Minsan, 1 year, 2 years, doon sila nagtsatsaga. Actually, kaya naman nakakagalaw yung mga commission basis na realtor or mga ahente dahil meron silang cash advance. Pero hindi lang po ganun kalaki yung cash advance nila. Pero kung marami po silang na-produce, na sales, malaking bagay na po yun kapag nilipon. Ayun lang po, ang sa akin lang, sa mga kapwa ko Filipino na nasa abroad, huwag po kayong matakot na mag-invest ng property, mag-acquire ng property, ng first investment nyo or for your retirement plan, as long as meron po kayong realtor na pwede nyo makasama hanggang sa ibenta nyo na yung inyong property. And at the same time, yung mga realtor na mag-i-stay no matter what. Kahit na medyo masakit na sa ulo yung nangyayari, like yung nagkaroon ng problema, nagkamali ng gano'n. So actually naayos naman lahat guys. Hindi naman yun yung parang mag-i-stay na lang dun sa problem. Merong solutions dun. Basta, intindihin nyo rin po yung realtor, yung mga ahente nyo. Dahil napapagod din po yan. Nag-stress din yan, napafrustrate din yan. Kaya hindi po natin pwedeng, say for example, problem or conflict. Hindi po natin sila pwedeng pagbuntunan. Kasi sila po ay ginagawa lang nila yung trabaho nila. Opo. Kasi kahit gusto po nilang in just one stop, maayos yun, hindi po eh. Kasi dadaan po yan sa legal process. Opo. Maraming realtor dyan sa labas, maghahanap na lang po tayo, mamimili na lang po tayo kung sino ba yung deserving, sino ba yung alam natin na mayroong paninindigan, confidence, project na binibigay sa atin. Pero, kung ang gusto nyo is yung talagang madedevelop na at alam nyo may future, dito kayo kumuha sa Pampanga. At syempre, hindi na ako mahihiyang ilapit yung bangko ko sa inyo. Dahil ako po, kabisado ko yung ating projects dito sa North Pampanga. And at the same time, ang dinedevelop dito is si Clark Railway and yung Clark Green City. So itutour ko po kayo once na pumunta po kayo dito or mag-site visit po kayo kay Claremont. At hindi lang po kay Claremont, no? Meron din po tayong hawak na project sa Hampton Orchards. Sa Tilabastagan po ito, between Angeles City and San Fernando, Pampanga. So si Claremont, mid-end po ito. So ibig sabihin, pang middle class siya. Si Hampton naman ay Aspire project, which is high-end po ito. So malalaki po yung cut doon. Typical lot cut doon ay 156 square meters. Pataas na po yan, hanggang 500 square meters. Si Claremont naman, ang typical lot cut niya ay 110 square meters. Pataas, and up to 500 square meters. Pwede po tayo mag-multiple lots para ma-achieve natin ang mas malaking cut. Magkakatabi or magkakatalikuran. Kapag mayroon po kayong hinahanap na projects na hindi dito sa norte, hawak din naman po natin yung Metro Manila, yung South, and lahat po ng projects ng Philinvest na nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang probinsya, hawak natin, even sa Bicol, even sa Zamboanga, even sa Davao, even sa Palawan. So kung naghahanap po kayo ng mid-rise, high-end, message nyo lang po ako. Dahil hahanapan ko po kayo at tutulungan ko po kayo sa paghahanap ng property dito sa Pilipinas. Okay po? So once again, I am your friendly Realtor Alex Reyes. At lagi kong sinasabi, choose your realtor wisely. Mag-ingat ang lahat and see you on our next real estate vlog. Bye-bye!